Pamilyar mo ba ang halamang yerba buena? Marahil madalas mo itong nakita o narinig bilang sangkap o bilang isang tsaa. Alam mo bang ang yerba buena ay isa sa mga halamang gamot na nirerekomenda ng Kagawaran ng Kalusugan sa Pilipinas? Kaya naman samahan niyo akong alamin kung bakit at kung ano-ano pa ang dapat nating malaman sa halamang gamot na ito. Bakit nga ba mahalaga na magtanim tayo ng ganitong klaseng uri ng halaman? Ano-ano ba ang pakinabang nito sa kalusugan natin? At bakit kailangan uminom tayo nito araw-araw? Ang yerba buena ay isa sa kilalang sangkap ng mga inumin katulad ng tsaa, alcoholic beverage, pampalasa ng mga pagkain, dessert at marami pang iba na pinagagamitan ang yerba buena. Marami pang pag-aaral ang nagsasabing ang yerba buena ay malaking pakinabang sa kalusugan ng tao. Sa katunayan, isa ito sa 10 halamang gamot na nirerekomenda ng Department of Health dito sa Pilipinas. Ang yerba buena kasi ay napakayaman sa antioxidants. Nagtataglay din ito ng vitamin A na ayon sa research ay makakatulong para mapababa ang tsansa na magkakaroon ng sakit katulad ng katarata, diarrhea, tigdas at breast cancer. Ang yerba buena ay original ito na nagmula sa bansang Europa, ngunit karaniwan na ring pananim sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ang yerba buena ay karaniwang itinatanim sa mga paso dahil mabilis lamang itong patubuin, lalo na sa mga lugar na malamig. Pero huwag kang mag-alala dahil ito ay nabubuhay din sa mga maiinit na lugar. Ngunit bakit nga ba nirerekomenda ang halamang ito ng Department of Health? Narito na ang 10 maaring dahilan. Ayon sa pag-aaral, ang yerba buena ay siksik sa antioxidant na mabuti para sa ating mga balat. Kaya naman ang pag-inom ng tsaa ng yerba buena araw-araw ay may mabuting dulot lalo na sa ating mga balat. Habang pinapatay nito ang free radicals, pinapakalma naman nito ang inflammation o pamamaga at mabawasan ang pagkulubot ng ating mga balat. At ang mababangong amoy ng yerba buena ay tumutulong sa pagpakalma sa mga muscle sa respiratory system na makakatulong upang mabawasan ang pag-atake ng asma. Kaya kapag inatake ka ng asma, magdurog lamang ng dahon nito at langhapin ang halimuyak nito o ipalanghap sa taong may asma. At maaring pigilan din ang amoy nito bago pa man umatake ang asma. At ang paglanghap sa usok ng sinunog na dahon ng yerba buena ay tumutulong upang mabawasan ang pagduduwal, lalo na sa mga babaeng nasa early stage ng pagbubuntis. Kung ayaw mo naman ang dahon ng sunog ng yerba buena, pwede mo rin namang durugin ang dahon nito at langhapin ang amoy nito. Ang catechin at polyphenolic compounds na matatagpuan sa yerba buena ay makakatulong upang labanan ang mga bakterya at mga viral pathogens na magreresulta upang lumakas ang immune system. Ang yerba buena ay nakitaan na tumutulong sa puputi ng ngipin at pagpapalakas nito, habang ginagawang presko ang ating hininga. Kaya naman, nakakakita ka ngayon ng mga toothpaste o mouthwash na ang pangunahing sangkap ay ang yerba buena. Napag-alaman din na ang yerba buena ay tumutulong upang ma-relax ang gastrointestinal tract o kung saan pinapadali ang pagtunaw sa mga pagkain sa tiyan at nababawasan ang tsansa na magkakaroon ng kabag. At ayon sa iba na gumagamit nito, sinasabi nila na natutulungan sila nito sa kanilang dinaranas na diarrhea at constipation. Marahil dahil ito sa pagtulong ng yerba buena, ang balanse ng pH level sa tiyan at pagbawas ng inflammation o pamamaga. At para naman sa dumaranas ng arthritis at iba pang pangingirot sa kasukasuhan at kalamnan, ang yerba buena ay may malaking tulong dahil sa taglay nitong natural na analgesic properties. Nakitaan din na ang yerba buena ay makakatulong para sa mas mabilis na paggaling tulad ng mga injury at sakit. At para sa kirot, maring uminom ng tsaa ng yerba buena at maaari mo ring dikdikin ito at ipahid sa mga sugat. At ayon din sa pag-aaral, ang yerba buena ay tumutulong patayin ang mga infeksyon o mabawasan ang plema o mucus na nakabara sa daluyan ng mga hangin. At ang pagdikdik naman ng mga tuyong tangkay ng yerba buena para gawing pulbos at pangpahid nito sa mga galos at sugat ay makakatulong sa mas mabilis na paggaling nito. At ang pag-inom ng tsaa ng yerba buena araw-araw ay makakatulong sa mga taong gustong magpapayat. Ganon din ang pagnguya ng dahon ng yerba buena ay tumutulong upang mabawasan ang mabahong hininga.
Ang mga ito ay ilan lamang sa mga napakaraming benepisyo ng pagkonsumo ng yerba buena. Ngayong alam mo na ang mga magagandang benepisyo ng yerba buena, baka pwedeng pa-like at share sa video na ito para mas marami pang makakaalam sa benepisyo ng yerba buena. At sa huli, ako'y nagsasabing mahalaga ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Paalam.